ating na-extend ang panahon ng liwanag sa pamagitan ng mga artificial lights. Kandila, lampara, gasera, ngayon alam mo kung kano katanda. Yung mga kung naalala mga ilaw. At ngayon, dekoryenteng bombilya. Hindi tayo nakakagalaw sa day. Pag alam natin na madilim o inaasahan natin madilim ang pupuntahan natin, kagaya ng PCU Las Marinas noong Christmas Institute, hindi ko lang po yung mga kabataan ng baon ng flashlight. Pero meron kong baon ng flashlight, sa awa ng Diyos, hindi ko naman kinailangan dahil hindi naman ganun ka unilluminated yung mga gusali ng Philippine Christian University sa Las Marinas, Cavite. Pero pati yung mga cellphone natin, merong flashlight app. Kaya hindi tayo nabubuhay sa liwanag. Kaya sinabi ko mahirap mabuhay sa dilim. Ngunit hindi lamang ang pisikal na kadiliman ang ating pinag-uusapan. Lalo na ang kadiliman na kawalan ng spiritual o emotional na pag-asa. Ang kadiliman ay sagisa ng pagkawalan ng pag-asa. Ang kadiliman ay sagisan ng buhay sa kakulungan. Maalala ko ang isang inaawit namin nung ako ay kabataan sa mga fellowship namin. Tinatanong na ang aking anak kung saan makikita yung awit na yun dahil hindi nila mahanap sa internet. Kaya yung awitin ko, pero hindi ko ibibigay yung title ng awit. Kutis ko'y maitim, di makita sa dilim, ngipin ko'y maputi, pag ako'y mamiti. Tulad din ng mata, di gaano makita, pag ako'y nasa dilim, di gaano mapansin. Dilim, buhay ko ay malilim, walang ilaw, walang tagulaw, walang ilaw, walang tagulaw. Lungkot ng awit, no? Ito na. Nagdadala ako sa kalungkutan ng awit. Hindi intensyon ng Diyos na tayo ay mamuhay sa dilim. Lalo na sa physical, lalo na sa spiritual na kadiliman. Sa paglalarawan ni Mateo sa Ministeryo ni Jesus, binanggit niya yung pasensya na po di ko lumasa. Binanggit niya yung nakatala dun sa ikasyam na kabanata ng sulat ni o aklat ni Propeta Isaias. Sabi, ang mga tao na sa kadiliman ay nakakita ng manindig na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Ulitin ko. Ang
ang mga tao na sa kadiliman ay nakita ng malimning na ilaw. Sa mga nakatira sa dilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Ito ang takwiran ni Mateo kung bakit sa Kapernaum tumira si Jesus. Pinutalayan niya sa mga Hudyo dahil ang Ebanghelyo ni San Mateo ay sinulat para sa mga, basically para sa mga Hudyo. Pinatunayan niya na si Jesus ang katuparan ng mga pagpapahayag ng mga propeta. Si Jesus ang sugo ng Diyos. Pinahayag ni Jesus ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa mga tao na magsisi sila at malikod sa kanilang mga kasalanan dahil malapit na ang pagdating ng kaharian ng langit. Nilibot niya ang buong Galilea sa kanyang pangangalan. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo. Nagpagaling siya ng lahat ng uri ng may sakit at karamdaman. Nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Naranasan nila ang liwanag na tinutukoy ni Propeta Isaias sa pamamagitan ni Jesus at ang pag-asang dala niya nadama ng mga tao na mahalaga sila sa Diyos. Nadama nila ang pag-ibig ng Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay para sa mga Hudyo at Hentil. Kaya kumilos siya sa Galilea ng mga Hentil, mga hindi Hudyo. At tayo ay kasama doon. Kapayagan ng kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao. Ang liwanag na kanyang dala ay hindi lamang para sa inilan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin. Hindi lamang pangangaral ang iniwan ni Jesus, kundi kilusan. Tumawag siya ng mga alagad. Familiar tayo sa pagtawag niya sa una niyang mga alagad. Habang naglalakad siya sa tabi ng lawan ng Galilea, natagpuan niya ang mga kapatid na Simon at Juan na naghagis ng lambat. Simon at Andres, si Juan ay kapatid ni Santiago. Sila ay mangingisda. Tinawag niya sila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mangingisda ng tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang malambat, sumunod kay Jesus. Ang pinili ni Jesus ay pangkaraniwang tao. Hindi mataas ang pinag-aralan. Hindi mayaman. Walang kapangyarihan sa lipunan. Hindi mapolitiko. Simple ang pili niya sa kanila. Sumunod kayo sa akin. Ganun din ang nangyari kina Santiago at Juan. Nag-aayos sila ng malambat kasama ng kanilang ama. Agad-agad nilang iniwan ng kanilang ama at sumunod kay Jesus. Walang napakalakas ang karisma ni Jesus na palagay loob sa kanya agad ang mga dalawang set ng magkakapatid.
Marahil damatin natin ang kanyang pag-ibig. Marahil dama din nila ang pag-ibig ng Diyos na nagraradiate kay Jesus. Tayo rin kung natagpuan natin si Jesus. Kahit spiritual ang ating takbo, may umaakit sa atin kay Jesus. Kadalasan, patotoo ng ibang tao. Narinig na tagpi-tagpi ang aking patotoo. Sa Christmas Institute, actually, una ko Christmas Institute, matanda na ako, 16 years old. Second night, may nagpatotoo, kababaihan. Kanyang panganay, sanggol, sabi niya, well, kung niya pasok-labas sa ospital, minsan ang ospital, yung bata, wala nang makitang ugat para ipasok ang IV. Kinailangan yung tinatawag na cut down. Hinihiwa yung laman para makahanap na maturukan ng IV. Sabi ni Tita Mila, kanyang asawa, sila pagod na pagod, pero hindi siya makatulog. Tulog na tulog si Tito Edwin, hindi niya magising. Finally, umangon siya, lumuhod siya sa tabi ng kama, sabi niya, Diyos, kung meron Diyos, di ba siya sigurado no? Sabi niya, hindi ko hinihiling na iligtas mo ang aking anak. Hinihiling ko na matanggap ko ang iyong kalooban para sa bata. Sinubo niya ang kanyang anak sa Panginoon. At that time, nag-struggle pa ako, hindi ko pa isusubok aking buhay sa Panginoon. Bagaman alam ko na yun ang kulang ko. Sa pagsiyasat ko, kita ko, hindi ko may susuko ang aking buhay sa Panginoon. Ng mga bagay na hindi ko mapitawan, maiwanan. Kaya sinabi ko sa Panginoon, hindi ko kaya mahalakan. At yung moment na yun, dama ko na yun yung moment na para sa akin. At simple lang yung panalangin ko, sabi ko, ito na ako. Diba ko yakap? Binalutan ako ng hindi ko mamaling higit at liwanag. Diba ko for the first time na ako ay kanya sa isang napakagaling na paraan. Ako ay kanya, siya ay akin. At dala ko rin, hindi ako takot mamatay. Hindi ko maintindihan yun dahil wala man akong issue sa kamatayan. At pakiramdam ko hindi na sumasaya yung aking baba sa lupa. Kinakap ko, sinakaw. Hinayat niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagto ng isang kababaihan na naging ginang sa kasal. Tinatawag tayo ang bawat isa sa atin ng Panginoon kahit wala sa atin ang karapat-dapat. Yun yung mensahe ng awit
ng Bautista Sisters and Family. Kagaya ng awit, marahil nagtataka tayo. Bakit pinili tayo ng Diyos kahit tayo ay pasaway? Yun yung ginamit ni Silang terminal, minessage niya ako. Kahit nang kami ay pasaway, pinili kami ng Panginoon.